Kaya mag sa pati tunggal mesa. No, at the Bible. Look at the Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Ephesians 6, 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Verse 3, so that it may be well with you, and that you may live long on the earth. Niya po Diyos mang bendisyon ti sa una nga naibasa. So, natapos po natin yung mahaba-habang usapan patungkol po sa relasyon ng mag-asawa. That is from verse 22 to verse 33 of chapter 5. At ang conclusion, sabi doon, great is the mystery. Miga ata yung nagamit dito, talagang it's very great. We cannot, hindi po natin kayang abutin kung ano man yung ibig sabihin nun. Sabi nga natin, we are only scratching the surface kung paano yung relasyon ni Kristo at ang iglesia. Pero, sabi doon, yun yung basihan, yun yung example, yun yung modelo ng relasyon ng mag-asawa. Kung paano yung relasyon ni Kristo at ang iglesia, yun po yung modelo ng relasyon ng mag-asawa. Kaya, sabi nga, great is the mystery. We can never fully grasp yung kabuuan. Pero yung katotohanan na nakita natin, yun po yung ating mga basihan sa ating mga relasyon na mag-asawa. Kaya, the verse concluded na sabi doon, the man or the husband is to love his own wife, and the wife respects her husband. Kaya, kung may problema po tayong mag-asawa, go back to the scripture. Balik po tayo sa salita ng Diyos. Basahin po natin tong Ephesians chapter 5. Tignan po natin kung ano yung relasyon ni Kristo at ang iglesia. Yun po yung modelo po natin. Kaya, as we have always said, if we have problem, go back to the relationship of Christ in the church. Kung yung asawang babae may problema, go back. Paano ba nagpasakop yung iglesia kay Kristo? Kung yung lalaki naman ang nabuburyong sa asawa, balik ka sa salita ng Diyos kung paano minahal ni Kristo ang iglesia. Ayun po yun. Wala pong option. Wala pong option mga kapatid. Walang pagpipilian. Yun po ay isang kautusan na dapat yun yung gawin natin bilang isang mananampalataya. Bagamat marami po tayong pagkukulang, pero that is the only solution para magkaroon ng mahaba-haba at masayang married life, sabi nga. At ngayon, the Holy Spirit went also to the children. Kaya, He inspired Apostle Paul na isulat yung chapter 6 verses 1 to 3. Kung paano naman yung mga anak natin, ano naman yung kanilang mga responsibility within the family. Ano ba yung responsibility ng mga anak? Kasi ang sabi dito, the children, with definite article, plural, ibig sabihin, lahat po ng mga anak, mas lalo na, primarily yung mga anak dito na pinag-uusapan, mas lalo na yung nasa bubong pa rin ng tahanan ng kanilang ama at ina. So primarily, yung children dito is yung mga diyan pa lang ngayon na pusot ng kunada. Or, ano dito ito mga Pilipinas, whose extended family is practice,
kahit may asawa na, kung nasa bubong mo pa rin, talagang susunod sila sa inyo. And then, yung children dito ay pwede rin naman natin sabihin na kahit nakabuhod na sila, pero kung buhay pa yung kanyang ama at ina, we still have that obligation na gawin yung dalawang bagay na ito na iniutos sa mga anak. So, there are two commands given to children. So, sa mga asawang babae, isang kautusan, submit to your husband. As the church submit to Christ. Sa mga asawang lalaki, love your wives as Christ loved the church. Sa mga anak naman, dalawa. Una, obey your parents in the Lord, for this is right. Obey your parents in the Lord. Pangalawa, honor your father and mother. Okay. Mahaba-habang usapan to. So, ang unang utos sa mga anak ay ito. Obey your parents. Obey. Hopo akuo. Ibig sabihin, to listen under. To listen under. Ibig sabihin na yung mga anak ay nasa baba. At pinapakinggan yung boses ng kanilang mga magulang. So the word obey or hopo akuo ay hindi lang siya basta pinapakinggan at pinapalabas sa isang tainga. Kundi, sabi po, yung word na ito ay pinapakita yung idea na pinapakinggan mo siya with the ear of the mind. Na hindi lang yung tainga yung nakikinig, pero kasama dun yung isip natin. Pinoproseso kung ano yung sinasabi ng magulang. So, and then, pag napakinggan na, naintindihan, yun na, gawin na. Pero sa mga anak ko ngayon, nakikita ko na, parang hindi ganun. Kamon gumatang iti, may isang noodle si JDM, alis tungan napan. Di ada JDM, agtitext, agchat-chat, anya kadigayam tigatangak. Pas-pas nagpasong napan, pero wala yung word na ito. Talaga nagtaraking napan. Pero he did not hear, hindi po niya napakinggan or pinakinggan yung sinasabi ng magulang. So, yung word to obey is to listen with the ear of the mind. You process kung ano yung sinasabi nila. At yun yung gagawin. So it is yung word na obey, present active imperative siya. Ibig sabihin, it is a willful, dutiful, ano pa ba, na adjectives na pwede natin gamitin dito. It is a diligent obedience. Hindi po ito yung pinipilit na, sige man lang, taon tayo may ibagbag. Hindi po yun yung sinasabi dito na obedience. It is coming from your willful decision na gawin mo yun because alam mo na sa paggawa mo ng pagsunod sa utos ng mga magulang ay ginagawa mo yun para sa Diyos. Kaya sabi dito, obey in the Lord. Hindi po sinabi na obey in the name of your parents. Obey in the Lord. So, in the Lord, local dative po siya. Ibig sabihin, ito yung supernatural place. Supernatural place, Hindi yung basta lugar natin na to. Actually, it meant to say that you are doing this. Ginagawa po ito, hindi po sa kakayahan ng laman.
kundi sa kakayahan ng bagong pagkatao na binigay ng Diyos sa atin. As we walk with Christ, we obey our parents. Yan po yung sinasabi dito. Parang ang hirap minsan, mas lalo na sa ating mga anak. Kasi naging anak akmot hindi pa lang tatata si bibiyag da ama kung inak. But then, sometimes, ang hirap po na maging obedient, mas lalo na kung parang nakikita mo na mas magaling ka na kaysa sa magulang mo, di ba? Mahirap. It's really difficult, sabi. Pero bilang isang mananampalataya, yun po ay isang obligasyon, isang kautusan na dapat gampanan natin kahit nag-iba na yung status mo sa buhay at andun pa rin yung magulang mo na parang nasa kupong-kupong pa siya, pakinggan mo pa rin siya. So in the Lord, kaya nga, we need to enter into this relationship with Christ, walk with Him, para makasunod po tayo sa kanilang mga sinasabi. At bihira naman yung mga magulang na magsabi ng mga, mas lalo na, kasi ang usapan po dito, ang mga Kristiyano, hindi po lahat ng parents ang pinag-uusapan dito. At hindi po lahat ng anak pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dito yung mga Kristiyano, yung mga mananampalatayang anak at mga mananampalatayang magulang. Kaya, si magulang ay may bagong pagkatao. Yung anak, meron yung bagong pagkatao. Pero meron yung mga anak na hindi Kristiyano yung magulang, meron din yung mga magulang na hindi Kristiyano yung anak. Sometimes that is the reality. Pero, if you are the Christian, kung ikaw yung mananampalataya at hindi mananampalataya, you are still obligated to obey yung parents mo. Pero sabi nga natin, meron po yung dito, meron po yung qualifier, sabi nga in the Lord. So in the Lord, ibig sabihin, kung ano man yung nasa kalooban ng Diyos, at alam mo na yun yung nasa salita niya, you need to obey. So it implies na ganun po yung sitwasyon dito. Kaya supernatural po talaga yung yung pag-obey ng isang anak sa isang magulang. Ang hirap po. To be honest. Kayong mga anak. Di ba? Talagang mahirap sumunod sa utos ng magulang. Mas lalo na pag may sarili ka ng buhay. Pero dito sabi, obey. Obey in the Lord. Present active imperative. It is a continuous command. Habang andun yung magulang mo, you're expected to obey. Kaya even in the Old Testament, isa itong pundasyon ng family. Kaya in Proverbs chapter 1 verse 8, we will read a few scripture from the Old Testament. Sabi po, Proverbs 1 verse 8, sabi, "Hear my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching." Kasi given na walang amang Kristiyano at walang inang Kristiyano, iti pasubo iti anak da iti daks. And then, Proverbs chapter 6 verse 20 and 23, Proverbs 6:20 and 23, sabi po, "My son, observe the commandment of your father, and do not forsake the teaching of your mother. Bind them continually in your heart, tie them around your neck, ngam hangkang agbukal. When you walk about, they will guide you. When you sleep, they will watch over you. And when you awake, they will talk to you. For the commandment is a lamp, and the teaching is light. And reproof
for discipline are the way of life. So magkikita po natin dito, ano ba kasi yung instruction o yung mga kautusan ng Ama, kasi yung kautusan ng Ama, kung babalik tayo sa salita ng Diyos, ano sabi sa Deuteronomy chapter 6? Deuteronomy chapter 6 ba yun? Yung isang utos sa isang ama? Let's see. Okay, so ito, sabi niya, now this is the commandment, the statutes and the judgments which the Lord your God has commanded me to teach you, that you might do them in the land where you are going over to possess it, so that you and your sons and your grandsons might fear the Lord your God, to keep all his statutes and his commandment which I command you all the days of your life, so that and that your days may be prolonged. So magkita po natin dito na yung utos na nanggagaling sa Ama ay yung nanggaling sa Diyos. So, yun po yung yun po yung kanalasan na sasabihin ng isang ama sa isang anak. Bagamat sa isang araw, hindi po lahat bersikulo ang sinasabi. Baka sabihin naman ninyo, hindi naman bersikulo yan. Paano ko susundin yan? Kung sabi ng tatay na ang kaman agsakdo iti danom, ay, pakakitaan nga tatang nga bersikulo dita. Ano nga kasi chay? Kunamot ni pastor nga, Diyos sa umot ni Apo Diyos, ti ibilin nyo. Narigat mo niya, takunadakat, ti ubing ka no tatakat, awan ti si isda. Common sense, namamingsan. But anyway, obedience is implied sa kautusan ng mga ama at saka ina sa ating mga anak. Basta alam po natin na it does not violate any biblical principle, susunod po tayo. Ano ko na damot ng kagtakaw. Sige, ang kaman alaan jay manok ni lulam, urahan mo ibagbakin lulam ata, baka gungot ka. Malimot ay. We have common sense that God has given. We have mind. Kaya nga dito, yung word na obey is to listen with the ear of the mind. I-process po natin, is it in line with the word of God? If it is in line with the word of God, susunod po tayo. Pero pag hindi, I think there's a way na makipag-usap tayo sa ating mga magulang. Even in Colossians, yun din po yung sabi. Children, Colossians 3:20, children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Yung word na obedient dito is the same word, hopo, ako. And it's the same verb, it's present active, imperative. At dito, makikita din natin na in a family, sabi nga, our model is always the Lord Jesus Christ. So, anong matutunan natin dito? Kung titingnan natin, ano ba yung ginawa ni Kristo? Nung si Kristo ay nasa Garden of Gethsemane, ano po yung sabi niya? Not my will, but yours be done. Yun po yung mga modelo natin, mga anak, sa pagsunod ng mga kautusan ng ating mga magulang. Not my will, but yours be done. At saka, sabi ko kanina na ito ay isang mahirap or napakahirap, bigyan natin ng diin, na gawin ng isang anak. Bakit ba? Kasi, in the last days, sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 and 2, in the last days,
Anong sabi doon? Men will be lovers of themselves, and children are disobedient to parents. Yun po yung trend eh. Kaya kung pupunta po kayo sa school, mas lalo na itong mga anak, kung pupunta kayo sa school, ang dami pong influence doon. Ang dami pong pasaway na estudyante kasi hindi naman po lahat Kristiyano ang andun. At minsan, kung napasama tayo sa mga masamang barkada, awanan, talagang adakal nga gulo. Kaya, for the children to obey parents nowadays, it is a battle. Gubat nga talaga. Why? When you go out, lalabas po kayo sa inyong mga tahanan, lalabas kayo sa church, makasalamuhan nyo yung inyong mga barkada, mas lalo na yung hindi mananampalataya, there are a lot of evil influences. Kaya, it is a challenge. But then, take courage. Kasi nga, sabi, obey in the Lord. Ibig sabihin, we have the new creation. We have the Holy Spirit. Meron po yung kanyang salita para maggabay sa atin, gumabay sa atin para magawa natin itong sinasabi niya. So, obey your parents in the Lord, for, sabi, this is right. Karamihan po sa translation na ginamit, pati sa NASB, yung word na dikayo or right, ay talagang right yung kanilang ginamit. Bagamat meron yung ibang translation na gumamit ng righteous at saka kaya maganda yung Tagalog dito yung tab kasi yung ginamit niya matuwid. At saka si YLT, yung ginamit na dito righteous. Kasi yung word lang kasi na nagamit dito is right or dikayo. It could either be taken as right or righteous. Pero nung tinignan ko sa Bible Dictionary, karamihan naman sabi nila it should be interpreted as or translated as righteous. Bakit nga ba righteous? Bakit nga ba matuwid? Ang pagsunod sa kautusan ng mga magulang is righteous. Because righteous siya, because righteous means keeping God's law. Sinusunod natin yung kautusan ng Diyos. Conformity to God's will and standard of rightness. Imitating God. And then, righteous means approved and acceptable to God. Kaya sabi po, obey your parents in the Lord, for this is righteous. Kasi, sinong palagi ang nakatingin sa atin? Whenever our parents give us command. Minsan, yung parents natin, no, agi bagada ti ko akot nakatalikod da. Arami daman dito, arami daman di. Sika, kunam, walang nakakakita sa akin. Pero meron. Binabantayan po tayo ng Diyos. Tinitignan po niya yung reaction natin sa mga utos na yan. Kaya nung sinabi mo, shock mo nun. Sino po yung first na audience? Diba? Ang Diyos. Nakita na. Kaya, for this is righteous. Kasi, we are obeying not to please our parents,
But primarily, para sa mata ng Diyos, ay kalugod-lugod po tayo. At sinusunod po natin yung kanyang salita. And then we are imitating God in His holiness. Kaya nga nagamit dito is righteous. And bakit righteous? Sabi ko kanina, we have that righteousness of God in Christ. We have that new creation. So therefore, we should act from our new creation. Kaya sa pagsunod po sa mga utos ng ating mga magulang is we should always act on our new creation. Jehana amuti agmuriyot. Jehana amuti agkumpling. Jay kunanakat. Wen tatang wen nanang. Agtulnogak agsipot ta ay ayatak niya Apo Diyos. Agsipod ta amok nga buybuyaan na kitkitaan na no kasano ti ikastak. Ngagtulnog ka na kayo. Kaya mga kapatid, I should always bear in mind na when we obey, we are acting according to the righteousness na binigay ng Diyos sa atin. Hindi po sana yung laman or the old man ang siyang palaging nananaig sa atin. Dapat yung bagong pagkatao po natin. So pangalawa, sabi po, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Actually, verses 2 and 3, depende. Kung Hebrew ka or Hudyo ka, this is the fourth commandment in the Decalogue. At saka kung Lutheran o Roman Catholic, fourth commandment ata to. Pero kung sa Presbyterian, sa mga Baptist at ibang Evangelical, this is the fifth commandment in the Decalogue of the sa Exodus chapter 20 at saka sa Deuteronomy chapter 5. So, depende yan. But anyway, this is a quotation from the Old Testament at kung mapapansin nyo sa inyong mga Biblia, yung phrase na honor your father and mother so that it may be well with you in that you may live long on earth ay naka-capitalize lahat. Na ibig sabihin, it is a direct quotation from the Old Testament. So, anyway, kahit na direct quotation from the Old Testament, tingnan nga natin. Honor. Honor your father and mother. Yung obey kanina is present active imperative. Yung honor naman dito is present active imperative pa rin. Parehas. It is a continuing command na dapat na gawin ng isang anak. So the word honor, yes, your honor. Wala nang honor ng ating mga butihing senador sa ngayon. Na dishonor na sila sa kanilang ginagawa. But anyway, sabi dito, sa mga anak na Kristiyano, ang pangalawa po na gawain natin toward our parents ay to honor them. So the word honor come from the word na timaw, na ibig sabihin, to perceive or estimate the value or the price of something, or to assign honor, respect in the eyes of onlookers. Na ikaw mismo, ikaw yung magbigay ng halaga. You value or you give the worth of your parents. Hanyot iwagbaga nga, piso lang tikatukad mo. Ay, no, piso lang tikatukad mo, ha? Kasi the word honor is, sa pagtingin mo sa inyong mga magulang, gaano ba sila kahalaga sa inyo bilang isang anak? Ano, kahit mo nga,
Pagamin nga, agda ka pa lang, tahang kahit di nga matay. So, the second command for children is to honor. We give honor, we give value, we give worth sa ating mga ama at ina. And actually, sabi nga kanina, it is a present active imperative. Ibig sabihin, it should be a diligent, continuous activity sa isang anak. Hindi lang po ito isang araw o isang umaga na bibigyan mo ng halaga yung inyong ina o kaya sa birthday niya at sabihin mo, ay, imbag ta sikatin naging inak. Imbag ta sikatin naging amak. Nanunalpos niya birthday na, pag natapos na yung birthday ay, bahala ka sa buhay mo. Hindi po ganun mga kapatid. It is a continuous giving of worth or pagbibigay ng halaga sa ating mga magulang. Narigat. Baka kaslatiyo tagad jay daduma nga anak nga idi si bibiyag ni inana, anda dyan may sanga ubing, idi si bibiyag ni inana, agsiputan ni inana kat bidriden, hana kahit nga iwanan. Napan nagpalpaliwawon. Bagkumano, napan nagtrabaho nga ko na ni amana kat adat impawit na, awan. Ngam idi natay ni inana, iso na pelang kano ti ari-ari nga mga ibaga nga, ay orayin da ka ah. Santo edisin mangput kat, ay apo kano ti sangit na. So, sabi niya, apay nga inanang kandak nga inuray ka. Adan, inanang na nga nakaratay for how many years. Pero, hindi po niya binigyan ng halaga. Pero nung namatay na, ako na ni amanak ko, nakman kang kangagsangit. Si kapay ganti kapigsan, ti sangit na ka. So, grabe. Huwag po tayong ganun mga kapatid. As we have the opportunity to honor our parents, gawin po natin yan. In one way of showing our honor to them or respect to them is our obedience. At sabi kanina, yung dalawang ito, yung obedience at saka honor, is in ancient Israel, ito po yung pundasyon ng kanilang pamilya. In order to have a family na talagang maganda at hindi siya basta matitinag sa anumang pagsubok, mag-uumpisa po yun sa katuruan ng mga ito. That's why they inculcate, talagang ituturo po nila sa kanilang mga anak. And actually, ewan ko kung hindi ako nagkamali, yun daw sa Japan Sa Japan daw, ewan ko kasi parang nabasa ko lang, in the early years of yung mga bata sa schooling, ang tinuturo is respect or the moral. Kaya paglaki nila, kung tignan natin yung nangyari yung tsunami. Makita mo talaga yung magandang sistema that was built in sa kanila. Meron yung respeto. Nano kitam jay pila rakat awan ti agino na. No senior ka man, makipila ka lata. Obing ka. Ngam na ornos. Ano yung kasta dati yung Pinoy nga mag-city o muna. So, in ancient Israel, ito po yung isang talagang tinuturo nila sa kanilang mga family. They inculcate these two principles, obedience and honor sa kanilang mga anak. And mind you, sa pagpapahalaga nila sa dalawang katuruan na ito, ay nagbigay po sila ng mga curses, nagbigay po ng Diyos ng mga curse sa hindi gumawa ng ito. So, let us read from
the Old Testament, sabi po, sa Leviticus 19, verse 3, every one of you shall reverence his mother and his father, and you shall keep my Sabbath. I am the Lord your God. So makita po natin na yung respeto sa magulang ay it is in the same level sa pagrespeto sa Sabbath day. Sino ba yung ino-honor nila? Sino ba yung sinasamba nila sa Sabbath day? Di ba yung Diyos? So, kung gaano nyo bigyan ng halaga ang Sabbath day, ganun din yung pagbibigay nyo ng halaga ng inyong mga magulang. That's in Leviticus chapter 19, verse 3, Exodus 21, verse 15, and verse 17. Sabi po sa Exodus 21, verse 15 and verse 17, he who strikes his father or his mother shall surely be put to death. He who curses his father or his mother shall surely be put to death. That's verse 17. So, makita po natin sa Old Testament kung gaano po sila ka-stricto with respect to parents. Siguro no, tatada ito'y adon tinabatong anak. Kasi even children nowadays, kahit gaano man kalupit ang iyong ama at ina, oray pa inisakod na ka, di ka ubing mo, no, dumakal ka matakot, pangasim ka mo, isaksako mat ni ama. Han mo mat sod-sod pakan nunukot. So, nagasat na gaya ko, nagasat dya ewan parents nun. Kasi in the olden times, makita po natin kung gaano sila ka-stricto, kung gaano ka-stricto ang Diyos. Actually, yung Diyos ang very strict dito. Kasi siya yung nagbigay ng kautusan na ito, na kung sabi dito, he who strikes, no sino man timang sampal o namang kogtar ka ni ama kon inana, kat masapol nga matay. No sino iti mang ilunod, iti ama kon inana, ay sus natayak siguro. Natayak siguro, no, dakit. Because growing up, hantay yung amo dagito nga klase ti sorcerer, we do not know this kind of teaching. So, meron yung mga panahon na may sinasabi yung ama o kaya ina at hindi maganda sa ating pandinig. Pwede sikati nagbalin amak kan inak. Actually, that is a cursing word. And the equivalent of that in the Old Testament is death. And then, sabi po, Proverbs chapter 30 verse 17, ay uray pa'y gayam lang dyan mata. Sus, delikado, kita niya ta matayo. The eye that mock a father and a scorn a mother, the ravens of the valley will pick it out, and the young eagles will eat it. So, kita nyo, alwadan nyo ta matayo. Diba, kain mo lagatan nyo ni inayo ko't biglang adet bilit katin mayab. Inala na dyan matayo, kapan na ipakan iti agila. Although this is a figure of speech, but it shows kung gaano kabigat. Diyan pa nang imulmulagat iti ama kun iti ina. Ezekiel 22 verse 7, Father and mother are treated with contempt in you. The sojourner suffers in your midst, and the fatherless and the widows are wronged in you. Ano ba ang isang kadahilanan kung bakit yung mga anak ng Israel ay pumunta sila sa captivity? Bakit ba sila nakautibo? Kasi they treat their father and mother with contempt. Wala pong respeto sa kanilang mga magulang. Kaya, sa ating mga anak, sabi po, honor your father and mother. For this is the first commandment with a promise.
May promise po siya. So, sabi po, first commandment. Ano bang ibig sabihin ng first commandment? Ito ba yung unang kautusan na may kaakibat na promise? So, the word first commandment could either be interpreted as first in order or foremost in order. Ito yung number one, kaya yung mga sumunod na kautusan ay may promise din. Pero kung titignan natin sa Exodus chapter 20, sa mga following verses, wala pong promise na nabigay. Thou shalt not steal or you will die. Wala namang ganun na promise. Thou shalt not covet. Walang kasunod na promise ang mga yun. So, or it is the foremost in importance. Ito yung pinakamahalaga sa lahat ng mga sumusunod na kautusan. So, we could take this interpretation as ito yung pinakamahalaga sa mga sumusunod na kautusan. Kasi yung first four commands, that is in relation to God. You shall have no other God before me. And it ends with, ano ba yung, you shall honor the Sabbath day. And then, ito na yung susunod. Ewan ko, nakalimutan ko yung 10 commandments. But actually, in relation to man, ito yung pinakauna sa lahat ng mga commandments. At sabi po, ito yung pinaka-importante because the principle or the foundation kung paano po tayo makisalamuha sa kapwa nating tao ay nakasalalay sa kautusan na ito. That when you show respect, when you respect our parents, ay may lalayo po tayo sa mga susunod na, ano ba kasi yung mga sumusunod na kautusan dun? Thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not commit adultery, thou shall not covet, and the rest. Kasi pag na-instill sa isipan natin yung pagrespeto sa ating mga magulang, pupunta po tayo doon sa sinabi ni Pedro that we respect authorities, we respect other people as well. At kung may respeto ka sa kapwa mo tao, pag nanakawan mo ba? Wala. Kung may respeto po tayo sa kapwa po nating tao, papatayin mo ba? Ba hindi. Kaya, the first commandment, na ito yung pinakapundasyon sa lahat ng mga kautusan at may promise na nabigay. At ang promise na ito, sabi, so that it may be well with you and that you may live long on earth. No kayat mo tiagbiag kanu iti sangagasot, 120, respeto ni amam kon inam. Pero kung titignan natin in history, not all parent honoring children die old. Meron po yung mga marespetong mga anak na namatay na bata-bata pa. Ibig sabihin, naglastog ni Apo Diyos. Idin baga nga norspito ni amam kan inam. Kat, mati ate dog itibiyag mo. Kasi that is the implication It may be well with you and live long on earth. So dalawa po yung magiging purpose result ng honoring our parents. Yung dalawa is, it may be well with you. Yung word na will, it suggests the idea of talagang nagmayamayat or prosperous, bumaknabaknang ka. So, anong kahit mo ti bumaknang, respetom na amam ka ni inam. At saka, live long. Imbang tatay, it implies a very long lives. Pero sabi nga natin,
sa ating mga nasaksihan, hindi po lahat ng mga God-owned or children na di-honor their parents ay maganda po yung takbo ng buhay nila. Hindi po naman lahat sila mayaman. Hindi po naman lahat ng mga marespetong anak ay umabot ng 100 years old. But what does it implies to us? Although the principle is given, na sa iba talagang nangyari to. But then, sa ating bilang isang Kristiyano na meron yung bagong pagkatao, it implies a life that is lived fully will. Na kung tayo po ay marespeto sa ating mga magulang, meron po yung joy in the Lord at saka yung fulfillment ng buhay sa mundong ibabaw na ito. Na alam mo na sa inyo mismo, wala kang atraso sa magulang mo. Nagrigat kaya, no si kang anak at amo mga da atrasom ije, kinitatang kan ni nanang. Diba? There is no joy. There is no fulfillment in life. Gaano ka man yumaman, gaano man kahaba yung buhay mo. So, it implies na ito ipapakita na bagamat ito yung promise, sa paggawa nito, babalik po tayo sa verse 1 na kung saan sabi doon, this is righteous. Sa Old Testament, yung focus nila, it's primarily on bumaknang, and then long lives. To get rich and to have long lives. Pero, sa ating mga mananampalataya ngayon, long lives and riches is a bonus of the new creation. Na ang focus po natin na yun, na bilang isang bagong nilalang, it's more on a heavenly reward. Now, why do we respect our parents? Because that is righteousness. We are not looking for an earthly reward. Kung meron man, bonus po yun. We are looking forward na kung saan, kung tatayo po tayo sa harapan ng Diyos, ang sasabihin po sa atin, well done, thou good and faithful servant. Or thou good and faithful child. Pinakita mo that while you're on earth, you're obedient and you honor your parents. Na alam po natin na ang Diyos ang siyang palaging nakatingin sa atin. Kaya it is a challenge for us na gawin po natin yung dalawang ito. Obey our parents in the Lord and then honor our father and mother. Yung promise po, bonus po yun. Ang mas mahalaga po sa atin sa ngayon is that heavenly home and the eternal reward in glory. Na kung saan, kung tatayo po tayo sa mata sa harapan ng Diyos, masasabi po niya, well done, thou good and faithful son or daughter. Enter thou into the joy of my Lord. Shall we pray? Father God, we thank you for this opportunity na inyo binigay sa amin. Mas lalo na sa amin na meron pang ama at ina, earthly father and earthly mothers. We thank you, Lord, for this opportunity of knowing your word. Na nalaman po namin ang inyong masalita at nawa po, Ama, ay magawa po namin ang mga dalawang bagay na ito sa amin pong mga magulang. Kasi in doing this to them, alam po namin na ginagawa po namin to para sa inyo. This is our act of worship to you, O Lord. At nawa po, Ama, ay kayo po yung tumulong sa bawat isa sa amin, lalo na po sa mga anak namin.
na makita po nila itong mga katotohanan at maisabuhay po nila bilang isang Kristiyano. So, Father, bless your word, and may the truth prevail in the heart of each one. And lahat po yung mga basura, nawa po Ama, linisin nyo para yung mga katotohanan lamang ang siyang manatili sa aming puso at isipan. Ang lahat po ng mga ito, ay dalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.